Tahimik News Channel News Update. Patuloy ang pagsugpo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga illegal na aktibidad sa ating bansa. Ayon kay Undersecretary dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na bilang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa komisyon na kailangang masugpo ang mga pangunahing krimen sa ating bansa gaya ng paglaganap ng illegal na droga, kidnapping, human trafficking at economic crimes. I presented to him for our four focus operations, namely yung sa anti-economic saboteur, yung fight against or implementation of RA 12312, Anti-Pogo Act. Kasi ang isa sa natasan, pangunahing opisina na natasan to run after this Pogo is yung opisina natin, yung PAO. The third, of course, is ang mainit na issue ngayon is about corruption, and then yung pang-apat, all crimes that needs to be addressed at the national level, especially concern ng ating presidente. I would like to go back to sa anti-economic saboteurs. Although marami yan, ang bigyan natin ng pagtutunan natin ng pansin is yung illegal mining and smuggling, especially agricultural smuggling, kasi gusto natin pangalagahan, mabantayan natin at maprotektahan na rin natin ang ating mga kababayan, lalo yung mga farmers. Ayon kay Acorda, patuloy ang pagtulungan ng kanilang komisyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno kagaya ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police upang sa ganun ay mapalawak nila ang kanilang intelligence gathering para mas epektibo at mas mabilis ang pagbuwag sa mga organisadong krimen sa ating bansa. Especially those in great magnitude. Pero yung maraming ahensya yan na nagtutulong-tulungan kasama ang PNP and of course the Bureau of Customs and sa Agriculture, Department of Agriculture, may sariling batas din na pinapatupad yan. So tayo ay nagtutulong-tulungan dyan, and yun nga, pag nakikita tayo sa opisina ng ating Executive Secretary, being the Chairman of PAO, isa sa mga napag-uusapan doon na concerns. With regards sa sinabi natin na anti-economic saboteurs, kasama ng illegal mining, because it is, when we say illegal mining, tatlo ang aspeto na tinitingnan natin dyan. Una is yung environmental consideration, which is nakakalungkot man sabihin, but kadalasan sinasabi natin is small scale mining, but it appears that in our intelligence reports at saka sa mga nakikita natin, it's no longer small scale mining. Talagang grabe na ang pinsalang ginagawa nila sa ating environment. And second is yung in terms of economy, nakikita natin talagang mukhang lumalabas at a certain period, malaki ang nawawala na or hindi covered transaction ng yung tungkol sa paglalabas ng ginto sa ating bansa. With regards to yung gambling, doon po siya sa papasok sa pang-apat, wherein yung sinasabi natin, all other crimes, kasama na yung drugs and others, kasama na ang gambling yan. If there is a parang picture that it is so organized and talagang it needs our attention at the presidential level, ay kasama sa mandato natin yan. And with regards to the pronouncement of our good senator, we are very much willing to look into it, and sana kung maybe we will coordinate with sa kanyang staff kung ano yung mayroon sila at makapag-compare kami. And in fact, katatapos lang po yung meeting with the 43 agencies, 43 plus agencies. Ang PAO ko, ang executive director ng PAO is at the same time the chairman for the subcommittee on organized crime, and part of our effort there is to really tawagin lahat ng mga agencies na kasama rito sa subcommittee ng organized crime, and we will be conducting our target setting. This is to maximize our effort and collaborate our effort para talagang kung ano dapat na ino-operatan ay nagkakaisa yung mga agencies na to. Sa huli, nagpaabot siya ng mensahe sa ating mga kababayang Pilipino.
Hindi ko kwanto sarili to, nararamdaman ko lang kasi sa ating presidente pag nag-usap kami ng ating Pangulo, maramdaman mo yung kanyang talagang pagmamalasakit at pagmamahal sa bansa, and yung makita mo yung talagang hindi may paliwanag na kung minsan talagang gusto mong sana maintindihan lang mga kababayan natin na sana tayo magkaisa talaga, ipakita yung magkaisa tayo kung paano mahalin ang bansa, and in that way that we could unite our country, and maybe we can in one step, one direction, believe in each other na ito yung paraan para maprotektahan yung interest ng ating bansa. That is one way of unifying our country. Kasi ang daming aspeto, ang daming tinitingnan na bagay, kung minsan personal na interest, and minsan pag nakakausap natin ng Pangulo, nararamdaman natin yung intention niya na sana mabuklod-buklod ang bansa natin. Sana magkaisa na lang tayo towards a common understanding of what is patriotism. Yan ang special report. Kasama natin si Randolph Rana. Ako naman ang iyong kaibigan, Joseph Sugitan, nagulat para sa TMEC News Channel.